markado na daw tayo ng administrasyon. Eh di wow. Teka, napapakape ako sa inyo. Eh yun nga, nabalitaan nga natin, may mga nag-update sa atin na yun nga, dahil nagte-trending na yung mga recent videos natin, no? Talagang million-million na yung mga views. Simula pa nung unang video ko, yung pinintas-pintasan ko ngayon Pilipinas, yung nasa MRT station ako. Ayun nga, talagang nakaabot na dyan sa administrasyong bulok nga. Eh kaya nga nagbibigay sila ng mga threat ngayon sa akin at yung iba pinapabot pa sa mga tulongges na sinasabi na pagka nga daw ganyan na hindi tayo tumigil, eh kakasuhan din tayo. Ano pa bang bago dyan sa mga ganyang gawain, di ba? Puro katulongges na lang mga tol. Oh, tapos daw, eh yan, pati yung pamilya ko daw, ganyan, dinadamay nila. Eh syempre, normal na yan, ganyan ang course of action pagka mantetreat ka ng tao. Syempre, dadamay mo pati yung pamilya, di ba? Alangan naman ako lang, eh alam nilang meron tayong tapang at buo loob natin mula pa dati. Eh dadamay nila yung mga ganyan, yung mga sensitive topics, family, ganyan. Eh, ano bang gagawin natin? Eh, dati pa natin ginagawa to, di ba? Eh, hindi tayo siyempre papayag na basta-basta tayong papasukuin at papatigilin ng mga tulongges na yan, di ba? Alam nyo, ito lang masasabi ko eh. Sa mga ganyan tao na, kumbaga, akala nila matatakot nila ako, hindi nila alam na kaya ako umalis dyan, talagang ang Panginoon ang nagpaalis sa akin dahil nga siguro alam ng Panginoon na talagang hindi ko nakontrolado sarili ko nun. Na talagang baka mamaya mas grabe pang version ni Doc Yumul nun pagka nagkataon sa galit ko. At yan nga, akala siguro nila ganyan yung kakasuhan nila ako kung plano nila, tapos akala nila yung ano na parang si Tevez na papayag ako na basta na lang pupusasan sa paa. Magdalawang isip kayo, ha? Ako kahit Kristiyano ako ngayon, eh hindi pa rin natatanggal yung ano ko, yung inner instinct ko dati na talagang nasa loob-loob ko pa rin, no? Kaya akala nyo, ayan, Tebes, kahit nasa loob ng ganyan, eh, nananahimik. Ay, ibang-iba ako dun. Kahit dati pa, pag may ginusto ko, talagang relentless ako. Yan ang nature ko, yung salitang yun. Kaya, halala ko nga, usapang ex pa lang, yung ex ko nun, nung nag-peace offering ako dahil nga may kasalanan ako nun. Sinundan ko pa hanggang dun sa dulo ng Mindanao ba yun? Sa may Zamboanga na. Zamboanga City, tapos 8 hours to 10 hours na van. Sinakyan ko, puro Muslim ang katabi ko. Although mga Muslim naman, respetado ko kasi nga, mga brad ni Airpods nun, sanay na ako, mga Muslim nga, sa fraternity niya. Pero yun nga, yung mga Muslim nung kasi sa Mindanao, iba pala. Talaga makikita nyo, pag tiningnan nyo, parang matatapang talaga parang armado tapos, puro Muslim sa van. Ako lang yung, parang akala nila siguro, foreigner ako, hindi sa syempre, kinakabahan tayo Pag ginusto nga natin, peace offering nga sa ex ko, sugod ako. Tapos marami pang iba, yun nga, yung mga riding in tandem nun, yung tokhang, yung hindi nila akong maisa-isahan, kahit na multiple attempts na, hindi na mabilang-bilang, mga malalaking taong natin, mga drug lord, mga narco-politician dyan sa Makati. Talagang hindi na tayo natatakot sa ganyan. Kumbaga, immune na tayo sa ganyan pananakot. Sa sobrang kadelikado ko nga nun dyan sa Pilipinas siguro, sabi ng Panginoon, punta ka muna sa SG kung saan may disiplina talaga. Baka ganun Tsaka alam ng Diyos na talagang galit ako sa droga. Kaya pinapunta ako sa lugar na walang droga. Diba? Ang Diyos talaga, hindi nyo mapipredict ang niyan, pero perfect ang kanyang mga hakbang Yan ang nagdidirekta talaga. Simula pa lang nang tayo nasa sinapupunan, bago pa lang tayong gawin ng Panginoon, alam na niya ang mga nakaplano sa atin. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin na bakit ganito nangyari sa buhay niyo, ganyan, buhay ko ganito. May mga surpresang nakaabang diyan along the way. Kaya mabalik dito sa mga nagte-threat sa atin, akala nila naman ubra yung mga ganyang pananakot. Mag-isip-isip muna kayo. Kung umubra yung mga pambabraso yung ganyan sa mga Duterte na particularly, kung pag-uusapan natin politika dyan sa Pinas, siguro mababait pa sila kaysa sa akin, di ba? Ako kahit hindi ako Bisaya, kahit hindi ako Mindanaoan, taga Luzon ako, pero buo sa buo ang loob natin, di ba? Pag sinabi kong meron nga nun naalala ko yung nagpapautang tayo nun, lending, negosyo natin, di ba? Marami tayong mga negosyo na dati. Yan nga. Talagang hinanap ko sa buong Cavite talaga.
yung tao na may mga kamag-anak pandelikado doon, Cavite eh. Di ba? Hinahanap ko talaga, mag-isa ako. Airpods ko eh. Oy, huwag ka munang ganyan, dumaan ka muna sa barangay, dumaan ka muna sa pulis. Puro ganun si Airpods eh. Sabi ko, hindi na. Ayan. Eh, may kargada lang tayo, yun na, okay na yun. Tsaka sasakyan, pwede na yun. Bisikleta nga lang, pwede na eh. Di ba? Eh, pag tumatakbo tayong bisikleta, kasing bilis din ang motor eh. Di ba? Di ba, sabihin nyo, sobrang yabang tayo. Kaya, yun, pag sinabi kong aanuhin kita, aanuhin talaga kita. By all means. Kaya, pag ako talaga, eh, talagang kinanti mo, eh, kakantiin din kita, di ba? Kahit ako'y Kristiyano na ngayon. Siguro ako hindi na ako makalimot sa Bible mula nung na-convert ako sa pagiging born again Christian eh, no? Speaking about faith. Pero yan nga, feeling ko talagang makakalimutan ko ang Bible eh. Sa isang dahilan eh. Pag talagang kinanti ako ng gusto, mga tol. Yun ang masasabi ko, no? Patawarin ako ng Panginoon natin. Pero, Lord, ang hiling ko nga sa Panginoon lagi eh, Lord, iwas nyo ako sa sa mga masasamang tao dahil baka hindi ako makapagpigil, Lord. Sabi ko ganun, 'di ba? Medyo maling pakinggan pero yun ang nature natin eh, 'di ba? Yun nga. So sa mga to, huwag niyo nang asahan na kumbaga gusto niyo akong makaharap face to face diyan kasi hindi niyo magugustuhan na resulta, sigurado ako sa inyo. Ibahin niyo ako diyan kila Tebes, ibahin niyo ako diyan kila Yumul-Yumul na yan, tsaka yung mga ginigipit niyo ngayon. Kahit may mga bataan niya mga yan, kahit mag-isa lang tayo dyan, kaya nating harapin kahit ilang batalyon yan. Diba? Lalo ngayon, mas tumapang tayo, yun ang nasabi ko dahil sa pananalig natin sa Panginoon. Mas dumagdag ang, dati buong buo na yung loob natin, ngayon talagang multiplied by infinite times na. Diba? Hindi tayo natatakot, lalo ngayon yung purpose natin, para sa bayan ko, para sa bansa ko, yung buhay ko, iaalay ko na nga, diba? Dahil nga ilang beses nang niligtas ng Panginoon ng buhay natin parang daig pa nga natin yung buhay ng pusa di ba? Siya man buhay ng pusa sa pagkakalam ko tayo mahigit pang 9 na beses sinave ng Panginoon ng life natin, di ba? Kaya darating yung panahon talaga na kayo, mga kanoypi, lalawak tayo. Hindi ako natatakot magbitaw ng salita na abot tayo ng milyon-milyong followers. Dati ang mindset ko, imposible yan. Hindi naman natin kayang gawin yan. Hindi naman ako magaling eh. Hindi naman ako magaling na influencer o vlogger eh. Pero nung naging Kristiyano ako, nasa Bible talaga na. Basta magtiwala ka sa Panginoon at syempre gagawin mo ang lahat ng best mo. Siya na yung bahala sa the rest eh. Tsaka yun nga, kikilos ang Panginoon beyond the ways human logic can imagine. Imagine niyo yung kasabihan na yun, di ba? Yung talagang kahit anong lohika ng tao, hindi mo may papaliwanag pag ang Diyos ang kumilos. Kaya sa mga tao dyan, mapa-DDS ka man o kakamping, lahat kayo na nakikinig din sa akin, huwag niyong sasabihin na ganyan na walang pag-asa ang Pinas. Pag-uusapan natin yun sa mga susunod na vlog, pero huwag niyong isipin yun. Kasi ako mismo nagsasabi sa inyo kung gaano ako kakulit bilang isang tao at gaano ka-relentless. Iaalay ko lahat ng energy ko at lahat ng itong pagkatao ko para makasabay nga ang Pilipinas sa Singapore. Ha? Kaya sa mga nagbabalak dyan, na pabagsakin tayo, normal yan. Ano ba ang nature ng nitaning, di ba? Pag may nakikitang nasa tama ka, nakikitang may potential ka, siyempre, na yan, poporma na yan, nasa radar ka na yan, di ba? Pababagsakin ka niyan. Welcome ko sila, di ba? Pero dahil sundalo nga tayo ng Diyos, makikita din nila kung paano tayo sumagot sa kanilang mga ganyang mga i-action sa atin. Kaya yan mga tol, salamat din sa inyo kasi kayo din ang nagdadagdag ng lakas na loob sa akin. At ginaganahan ako lalo. Yung minsan mga times na parang sinasabi ko na hanggang dito na lang ata tayo di ba? Yung may time din na babagsak ang views natin. May time din na mawawala na tayo sa memorya ng mga tao, di ba? Hindi naman talaga permanent ang kasikatan o ang yung makilala ka ng tao di ba? Ang permanente lang talaga yung makilala ka ng isang tao, which is si Lord. Diba? Yun ang permanente sa mundong to. The rest, wala yan. Maglalaho lahat yan. Kaya yan, patuloy lang tayo. Kahit na ganito ang ginagawa sa mga Duterte supporters no? Isa-isip lang natin, tsaka isa puso natin na ba't ba natin to ginagawa, diba? Lumalaban tayo hindi para sa kasikatan, hindi para sa pera,
hindi para sa pansariling interes. Lumalaban tayo, hindi lang ako nagsasalita para sa sarili ko, para sa lahat. Lumalaban tayo dahil mahal natin ang Pilipinas. Mahal natin ang Pilipinas, hindi lang dahil sa salitang Pilipinas. Kasi bansa lang yan eh. Pero nakapaloob dyan nakatira ang mga pamilya natin, dyan nakatira ang mga anak natin, dyan nakatira ang mga magulang natin. Future generations natin dyan titira. Hindi tayo mawo-welcome kahit saan bansa tayo lumipat. Lumipat ka ng kahit Australia, US, Spain, Switzerland. Hindi ka mawo-welcome kahit anong gusto mong welcomein nila. Dahil hindi ka naman kalahi nila eh. 'Di ba? So, let's fight for our country and let's fight for truth and accountability. At wag tayong panghinaan na loob. Kung ako nga eh, sobra-sobra na ang dinanas ko sa buhay ko. Panggigipit pa. Ilang taon na, napalayo pa ako sa pamilya ko eh. Kayo naman din, di ba? Talagang magpakatatag lang tayo mga tol para sa kinabukasan ng Pilipinas. Yan lang, maraming salamat ulit sa inyo.